Isang mapagpalang araw po, Kuya Bari. Gusto ko po sanang magbahagi sa inyo ng isang kwento na kailanman ay hindi maiwawaglit sa aking isipan. Siya nga po pala, itago niyo na lang po ako sa pangalang Raquel. Kagaya po ng iba, ako po ay kapwa nang galing sa hindi buo ang pamilya. Matapos nang maghiwalay ang aking mga magulang, tanging si Ate Claridad ang nagmagandang loob na ako ay kupkupin. Dalawa lang naman po kasi kami, Kuya Bari, kaya sino pa ba ang lalapitan ko kung hindi siya? Nasa malayo rin kasi ang mga iba naming kamag-anak noon. Kasama ang asawa ng kapatid ko, kami ay tumira sa iisang bubong. Buntis pa noon si Ate Claridad, kaya ako ang naging kaagapay niya sa ibang trabaho sa bahay. Ang asawa namang niyang si Kuya Rakim, siya ay nagtatrabaho bilang isang construction worker sa kalapit na baryo. Inakala kong magiging maayos ang buhay namin noon, ngunit isang sunog ang naganap. Rason kung bakit napagdesisyonan ni Kuya Rakim na pumunta sa probinsya nila. Kinaumagahan, tuluyan akong nagayak para ihanda ang mga kagamitan na dadalhin sa nasabing probinsya. Halos 5 oras ang biyahe patungo sa lugar ni na Kuya Rakim. Huwag kang lalayo sa amin, Raquel, ha? Saad ng kapatid ko nang kami ay makarating. Hindi pa nga kami nakakababa ay pinagtitinginan na kami ng mga taga roon. Kasabay noon ang nagbabadyang ulan, kaya binilisan namin ang aming paglalakad hanggang sa tuluyang bumagsak na nga ang malakas na ulan. Sa di kalayuan, mayroong isang tindahan na pansamantalang sinilungan namin. Naroon pa nga noon ang tindera na nagbigay babala sa amin. Mag-iingat kayo, lalo ka na, miss. Anito, sabay tingin sa tiyan ng ate ko. Ho? Ano pong ibig niyo pong sabihin? Tanong ni Ate Claridad. Subalit, hindi na nagpaunlak ang tindera. Makalipas ang ilang sandali, nagpatuloy ang aming paglalakad. Kahit ako, hindi batid kung bakit sila panay ang titig sa amin. Saad pa ni Kuya Rakim, huwag daw pansinin sapagkat nababaguhan lang naman ang mga iyon sa amin. Nang kami nga ay dumating sa kanilang bahay, inabutan naming maayos pa ang dating tinitirhan ng pamilya niya. Hindi nagkakalayo ang itsura ng nasunog na bahay nila sa bagong titirhan. Kinagabihan, habang kami noon ay mahimbing na natutulog, isang di mawaring tunog ang tila nang ririndi sa amin. Kasunod nito ang walang humpay na pag-alulong ng mga aso sa labas. Ramdam din namin ang tila nagsasayawang mga puno sa palibot ng bahay. Nangamba talaga ng husto ang kapatid ko dahil siya ay nagdadalang tao. Gawa sa nipa ang bubong ng bahay, kung kaya't halata talaga na naghahalukay ang di umano na isang nilalang na gumagambala sa amin ng gabing iyon. Mabuti na lamang naroon ang asawa niya sapagkat kung wala ay hindi iyon kakayanin. Nagtagal ng ilang oras ang pangyayaring iyon at halos hindi kami nakatulog. Kinaumagahan, 7:00 pa lang ay may pumaroon sa bahay namin na isang manggagamot. Nagpakilala itong bilang konsolasyon. Sabi niya, maglagay daw kami ng mga proteksyon laban sa aswang, partikular na sa tiktik. Dagdag pa nito, ang baryo raw na iyon ay pinamumugaran ng maraming aswang. Kaya halos lahat ng mga babae sa lugar na iyon ay pinipilit na wag mabuntis sapagkat kadikit nito ang nag-aambang panganib. Hindi maipinta ang mukha ng aking kapatid matapos niyang marinig ang sinabi ng matandang manggagamot.
Binigyan pa nga ng matanda ang ate ko ng isang kwintas na magsisilbing proteksyon daw sa di umanong aswang sa baryo. Asus ate, narito naman ako eh. Di kita iiwan kapag kakainin ka na ng tiktik. Birong sabi ko sa kanya para naman mapalitan ng tuwa ang kanyang mukha. Magmula noon, tuwing kumakagat na ang dilim, palagi na kaming naglalagay ng asin at bawang sa bawat kanto ng bahay. Palagi ring isinusuot ni Ate Claridad ang kwintas na bigay ni Aling Konsolasyon. Simula nang tulungan kami ni Aling Konsolasyon sa aming problema, ilang linggo ring masarap ang aming tulog na hindi ginagambala ng nilalang. Nagpatuloy rin ang pagdalaw sa amin ng matanda para bisitahin si Ate Claridad. Doon din nagsimula ang pagtatrabaho ni Kuya Rakim sa bukid bilang magsasaka. Sabi pa nga ng matanda kung maaari raw ay pumunta kami sa mismong bahay niya para mahilot niya ang kapatid ko. Kung kaya't hindi naman nagdalawang isip si ate at nagpasama pa ito. Malayo ba yun? Kung oo, wag na lang tayo pumunta. Pangangatwiran ko rito. Uy, hindi man malayo yun eh. Diyan lang daw sa may kanto yun. Tara na. Tugon niya sa akin. Bago kami umalis, pinagbihis ko siya ng makapal na damit dahil medyo mahangin ng mga araw na iyon, Kuya Bari. Nagpatuloy ang aming paglalakad hanggang sa madaanan namin ang nagkakagulong mga tao. Nakapalibot sila sa tila taong nakahandusay sa kalsada. Agad kaming lumapit at aming nakita ang wala ng buhay na isang babae. Kapwa nagulat kaming dalawa sa aming nadatnan. Napatakip na lamang ako ng bibig nang makita kong wakwak ang tiyan nito at animoy naliligo sa sariling dugo. Diyos ko, ano ito? Kabadong usal ko. Kwento ng mga nakasaksi. Ang babae raw ay 7 buwang buntis. Hindi na sila nagtaka sapagkat alam nilang gawa iyon ng isang aswang. Nang marinig namin ang kanilang kuro-kuro, hindi kami nag-alinlangang hindi na magpatuloy sa aming pupuntahan. Ngunit noong papaalis na kami, sakto rin ang pagdating ni Aling Konsolasyon, kung kaya't sinamahan kami sa bahay niya. Pagkapasok pa lang namin ay umalingasaw na ang amoy na parang may patay na daga. Punong-puno rin ng mga halamang gamot na nasa botelya ang mesa niya. Sa parehong sitwasyon, hinilot niya ang tiyan ng ate ko. Sa hula ko, Kuya Bari, may kaalaman talaga sa mga buntis ang matanda. Pagkatapos hilutin ang Ate Claridad ko, umuwi agad kami. Pagka-uwi namin, naabutan namin si Kuya Rakim na nagtitimpla ng maiinom na kape. Wala raw siyang nadalang gulay. Kaya sinabihan niya na lamang akong pumunta sa malapit na palengke upang bumili ng aming uulamin. Kung kaya't sinimulan ko na ang aking paglalakad papunta sa palengke. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Maya-maya'y may biglang tumawag sa akin. Ineng! Tawag sa akin ng isang babae. Hindi ko siya nakilala dahil maraming tao sa harap ng palengke. Nilapitan ko ito at doon ko napagtanto na siya pala ay ang tendera na una naming nakilala noong bago pa lang kami sa lugar na iyon. Tinanong niya sa akin kung kumusta na ang aking kapatid. Sinabi ko namang ayos naman siya at kami nagpapasalamat dahil may tumulong sa amin. Dagdag ko rin noon, Kuya Bari,
ang tungkol sa manggagamot. Napabuntong hininga na lamang siya sapagkat hindi niya kilala kung sino ang aking tinutukoy. "Huwag kayong basta, magtitiwala na lang," saad niya sabay dala sa akin sa may gilid. Ang tinderang iyon ay si Aling Belinda. Isa pala siyang kumadrona. Unang tingin pa lang daw niya kay Ate Claridad, alam niya na ito ay nagdadalang tao. Sa puntong iyon, hindi ko alam kung sino ang pagkakatiwalaan ko sa kanila. Kasunod nito ang pag-abot niya sa akin ng isang botelya na may lamang tubig. Anya, iyon daw ay agua bendita. Maaari ko raw iyon magamit kung kakailanganin. Matapos iyon, ako ay nagpasalamat at naglakad na ako pauwi. Sa aking pag-uwi, ora mismong niluto ni Kuya Rakim ang galunggong na binili ko. Bago kami tuluyang matulog, sinigurado ko munang sarado ang bawat pinto at bintana namin. Lumipas ang oras. Hindi nagtagal ay mahimbing na ang pagtulog ko. Maya-maya'y bigla na lamang akong nagising dahil sa isang masamang panaginip. Di ko mawari ang pagtahip ng aking dibdib noon, Kuya Bari. Para bang signos na may paparating na panganib. Marahan akong tumayo at pumunta sa kusina upang uminom ng tubig. Wala pa pong kuryente ng mga oras na iyon. Kaya't tanging gasera lamang ang nagbibigay liwanag sa bawat gabi. Kinilabutan ako dahil naramdaman kong parang may nakamasid sa akin. Maya-maya'y may nakita akong mga matang pasimpleng nakatitig sa buntis na si Ate Claridad. Hindi ko alam kung nakikita niya ba ako ng mga oras na iyon. Napatakip na lang ako sa aking bibig matapos niyang buting-tingin ang nakaharang na kawayan. Marahan kong binuksan ang pinto ng kusina upang usisain ang taong sumisilip sa amin. Nang maaninag ko ang kanyang anino, doon ko napansin na siya ay babae. Unti-unti kong inilapit ang aking mukha para makita kung sino ang taong iyon. Labis akong nagulat noong makilala ko ang babae. Si Aling Konsolasyon, ang matandang manggagamot. Ba't naman nandito siya? Anong ginagawa kaya niya dito? Tanong ko sa aking sarili ng mga oras na iyon. Tumindig talaga ang balahibo ko sa takot nang makita kong parang inaamoy-amoy niya ang kawayang nagsilbing harang sa bintana. Ilang sandali pa, nakita kong nagpalit ito ng anyo. Mula sa matanda, naging isang aswang ito na nakalawit ang dila. Nagtatalasan din ang kanyang mga kuko at ngipin, rason kung bakit napatakbo ako sa loob. Pinipilit ko pa noon na pakalmahin ang sarili ko dahil baka marinig niya ang tibok ng puso ko. Sa sandaling iyon, hindi na ako nag-atubiling gisingin si Ate Claridad at Kuya Rakim. Marahan ko silang niyugyug para magising. Pasalamat naman ako dahil agad silang nagising galing sa mahimbing na pagkakatulog. "Oh, ano ba ang Hindi na natapos ni Ate Claridad ang kanyang sasabihin matapos kong takpan ang kanyang bibig. Sumenyas ako gamit ang mga daliri na huwag lumikha ng kahit anong ingay para hindi mapansin ng aswang. Sabay-sabay kaming tatlo na yumuko dahil nang sa ganoon ay hindi kami mahalata. Maya-maya'y nagsimula na ang pagkalampag ng bubunga namin. Nanginig na ako noon sa takot pero nilakasan ko ang aking loob. Kumuha naman ng itak si Kuya Rakim. Naniguro lamang siya
na mayroon siyang pangdepensa kapag umatake ang aswang. Sumunod dito ang nakakatakot na tinig ang biglang bumulahaw sa may bandang itaas. Kasabay nito ang walang humpay na pagsira ng aswang sa aming bubungan. "Layuan mo kami!" sigaw naman ni Ate Claridad dito. Hindi nagtagal, tuluyan na nga noong Kuya Bari na nasira ang aming bubungan. Gawa lamang iyon sa nipa at medyo kupas na, dahilan upang masira ng madali ang bubong. Nasa gilid kami ng katre. Nakahanda na rin ang itak na hawak ni Kuya Rakim. Hanggang sa may unti-unting dugo na biglang pumatak sa aming higaan. Kita ko na noon ang ulo ng aswang matapos itong dumungaw sa butas ng bubong. Wala itong sinayang na pagkakataon at bigla itong tumalon pababa. Huwag ka lalapit!" Nanginginig na sigaw ni Kuya Rakim. Bahagya na sanang hinambalos ni Kuya Rakim ang itak, ngunit parang hindi ito tinablan. Bagkus siya mismo ang pinatalsik nito. Buo sa aking isipan na halimuyak ng buntis ang tanging nais niya. Doon ko naalala ang ibinigay sa akin ni Aling Belinda. Pasunggab na sana noon ang aswang, Kuya Bari, ngunit naunahan ko ito. Nakuha ko kaagad ang agua bendita at ibinuhos ko ang lamang tubig sa botelya sa katawan ng aswang. Napaatras ito at natumba na parang iniinda ang sakit. Nagkikisay ito sa sahig at hindi malaman ang kanyang gagawin. Hindi nagtagal, nanghina ito at tuluyan na itong namatay. Iyak na iyak ang ate ko ng mga oras na iyon at hawak-hawak niya ang kanyang tiyan. Si Kuya Rakim naman ay tulala din dahil hindi kami makapaniwala na tumambad sa amin ang isang totoong aswang. Kinaladkad ni Kuya Rakim ang nilalang at ito ay dinala doon sa may kakahuyan at ito'y sinunog niya. Laking pasasalamat namin kay Aling Belinda sa kanyang ibinigay na agua bendita na siyang naging sandata namin sa pagtugis sa aswang na iyon. Makalipas ang malagim na pangyayaring iyon, nagpasya na kaming lisanin na lang ang lugar upang hindi na muling mapahamak pa si ate. Lumuwas kami ng Maynila at kami ay pansamantalang tumira sa isang kaibigan ni Kuya Rakim. Magpasa hanggang ngayon ay tumatak na sa aking isipan ang mukha ng nilalang na iyon. Di ko po talaga sukat akalain na makakasalamuha ko ang isang tunay na aswang. Dati kasi tinatawanan ko lang ito dahil alam ko panakot lang ito at hindi ito totoo. Ngunit noong harapan ko ng masaksiyan, ay doon pa lang ako naniwala na talagang totoo ang aswang. Nakakakilabot mang talagang isipin. Hindi mo rin pala malalaman kung sino sila sapagkat kung titignan mo, Kuya Bari, ay parang normal lang sila na mga tao. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Raquel. Isang mapagpalang araw po sa inyo, Kuya Bari. Nais ko po sanang magbahagi sa inyo ng isang kwento na minsang nagatid sa amin noon sa kapahamakan. Bago ko po umpisahan, itago niyo na lang po ako sa pangalang Adolfo. Sa aming bayan noon, hindi na mabilang ang mga pagkakataon na may napapabalitang inaatake ng hinihinalang aswang. Binalot ng pangamba ang mga nakatira doon sapagkat hindi nila batid kung sisikat pa ba ang umaga na buhay pa ang kanika nilang mga mahal sa buhay.
Kuya Bari, binata pa ako noon. Palagi akong sinasama ng aking mga magulang upang tumulong sa trabaho sa aming bukid. Kapwa magsasaka ang aking mga magulang. Ang pagsasaka sa bukid ang pangunahing pinagkukunan namin ng panggastos sa araw-araw. Kaya naman puspusa na lang ang kanilang kasipagan. Adolfo, pumasok ka na dito. Dis oras na ng gabi, nariyan ka pa sa labas. Sigaw ng nanay Tela ko. Nasa dakong likuran ako noon ng aming bahay upang magpahangin. Bakas pa ang pagod ko noon galing sa bukid. Kaya hinayaan ko munang mag-relax ng sandaling iyon. Di nagtagal, ako ay tuluyang pumasok na sa aming tahanan. Matulog ka na, maaga pa tayo bukas. Saad ng Tatay Romel ko habang sinisindihan ang kandila. Kinaumagahan, 3:00 ng madaling araw ako gumising kasabay ng pagtilaok ng mga manok. Sumunod din sa akin si Tatay Romel sapagkat kasama ko siya noon upang tumungo sa aming bukirin. Matapos kong gumayak ng aming dadalhin, nagpaalam na kami kay nanay at tuluyan ng lumisan. Sa labas ay bumungad sa amin ang maaliwalas na kalangitan. Hindi na namin kinailangan pang gumamit ng flashlight dahil sapat na ang liwanag na nanggagaling sa buwan. Nagitla ako ng bahagya dahil may biglang tumakbong pusa. Napahawak pa ako sa aking tatay, resulta ng takot. Talasan mo ang iyong pakiramdam, marahil ay nariyan lang sila sa ating paligid. Babalang wika niya na nagpabilis pa lalo ng pagtibok ng aking puso. Sa kalagitnaan ng pagbagtas namin sa kagubatan, may tila anong bagay ang nasa paligid namin noon. Kapwa, nagsalubong ang mga paningin namin ng aking ama matapos masilayan ang isang lalaki sa aming harapan. Sa wari ko po, noong una ay karaniwang tao lamang ito, subalit walang pakundangang itong sumugod sa amin. Pasalamat ako dahil mabilis na nahila ako ni tatay para makailag sa agresibong aswang. Bahagya kaming nagkubli noon sa isang mayabong na dahon dahilan upang hindi niya kami mahagilap. "Huwag kang gagalaw, isang maling kilos lang ay maaari tayong marinig ng aswang." Bulong sa akin ni tatay na bakas ang takot sa mukha. Hindi naglaon, unti-unti itong lumapit sa aming pinagtataguan. Marahan na sana akong tatakbo, subalit may nilalang ang biglang dumating. Hindi pa bukang liwayway noon, Kuya Bari, kaya madilim pa nang naganap ang pangyayaring iyon. Naaninag namin sa kanyang anino na hindi siya tao. Marahil ay isa itong malaking itim na aso. Gulat na gulat ako nang bigla niyang sugurin ang aswang. Tila wala itong kinatatakutan dahil walang naging laban ang nasabing aswang. Sa sandaling iyon ay kanyang napatay ang masamang nilalang. Napatakip na lamang ako sa aking bibig dahil sa nerbiyos. Hindi ko na rin mawari ang panginginig ng aking mga tuhod habang seryosong kinakain ng aso ang katawan ng aswang. Hindi namin napagtanto ang langgam na namumugad sa lupang aming pinagkukublihan. Hindi ko na napigil noon, Kuya Bari, ang sakit kung kaya't napatayo ako at umaray. Nang kami ay mahalata ng naturang nilalang, agad itong umalis at iniwan ang nakahandusay na katawan ng aswang. "Umalis na tayo rito, tay," ani ko kay tatay at agad namang nilisan ang lugar. Nabablang ko noon ang isip namin kung tutuloy pa ba kami sa aming pupuntahan. Mas mabuting wag na tayong tumuloy. Mas malalagay lang ang buhay natin sa panganib kapag ipinagpatuloy pa natin ito. Desisyon ni tatay bago kami bumalik sa aming bahay. Binilisan talaga namin ang aming paglalakad.
sa pag-asang hindi na ulit makakasalamuha ang aswang na siyang tutugis sa aming mga buhay. Halos umaga na nang may 2 tao na tumawag ng aming pansin. Alam niyo po ba ang bahay ng magaling na albularyo rito? Kinakabahang tanong ng isang babae. Naku, delikado na roon. Nasa may huling bahagi ng gubat ang bahay ni Tandang Tasyo. Paliwanag ni tatay sa 2. Kailangan daw kasi nilang ipagamot sa lalong madaling panahon ang kanilang anak sapagkat ito ay may iniindang sakit sa balat. Nagtinginan kami ni tatay. Lubos ko siyang kilala. Kaya alam kong hindi niya tatanggihan na tumulong sa taong nangangailangan. Maraming beses niya na itong ginawa kaya iyon ang aking inakala. Naku, pasensya na ho. Nagmamadali pa kami. Anya sa babae na lubos ang pagkadismaya. Kumaway ako bago umalis at sinabihang mag-iingat sila. Hindi pa kami noon nakakalayo, Kuya Bari. Tumingala ako noon sa kalangitan. Makulimlim ng mga sandaling iyon at nagbabadya ang tila malakas na ulan. Ilang sandali pa ay inusig ng konsensya si tatay. Inisip niya kasing mapanganib at maaaring magpakita ang nilalang na pumatay sa aswang. At doon niya napagpasyahang balikan ang mga babae at ihatid mismo sa kinaroroonan ni Tandang Tasyo. Tinawag namin ang 2 at kinausap na sasamahan namin sila. Habang binabagtas namin ang masukal na gubat, nagpakilala ang 2. Ang ngalan ng babae ay Vina, samantalang Gwen naman ang kanyang anak. Kanina pa raw sila roon at hinihintay lang na may dumaan. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo, kasundo. Isang pindot lang ito, kasundo, sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin, kasundo, upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nung kami ay mapadaan sa may ilog na bahagi, tumambad sa amin ang nakasusulasok na amoy ng malansang dugo na nagkalat sa lupa. Marahil gawa ito ng nilalang na nakita natin kanina. Sambit ni tatay. Hindi kami nagtagal sa bahaging iyon at ipinagpatuloy ang aming paglalakad. Pinalilibutan ng maraming puno ang bahay na kung saan nadatnan namin ang bahay ni Tandang Tasyo. Yari sa matitibay na bato ang kanyang bahay. Naroroon din ang matatalim na kawayan na siyang bakod niya sa harapan. Maiisip mong iyon ay gawa upang proteksyonan ang sarili laban sa mga nilalang. 6:00 na noong kami ay dumating. Bago kami umalis sa aming bahay, iniinda ko na ang masakit na ulo na sinundan pa ng sakit ng katawan. Kaya marahan muna akong sumandal noon sa isang puno habang sila na may hinihintay ang tugon ni Tandang Tasyo. Ilang minuto pa ay tuluyang binuksan ng matanda ang kanyang bakod. Walang ano-ano ay pinatuloy niya kami sa kanyang tahanan. Magandang umaga. Narito po kami, Tandang Tasyo, dahil may kasama po akong magpapagamot sa inyo. Saad ni tatay kay Tandang Tasyo. Inanyayahan kami nitong umupo at siya'y hintayin kasi ihahanda niya ang kanyang mga kagamitan sa panggagamot. Habang naghihintay, hindi maalis sa aking paningin ang iba't ibang medalyon na nakasabit katabi ng mga santo. Sa tingin namin ni tatay ay hindi lamang siya isang albularyo lang sapagkat marahil ay isa rin siyang antingero. Kasabay ng aming pag-uusap, nagpaalam na lalabas muna si Aling Vina kasama ang kanyang anak upang magpahangin. Kapwa kami na lamang ni tatay ang natira sa loob. Halos kasi pabalik-balik na kami sa bahay na iyon tuwing ako ay nagkakaroon ng sakit. Kaya kilala na kami ni Tandang Tasyo.
Nang lumabas ito, dala ang kanyang mga gamit. Kinuha niya ang isa sa mga medalyon na nakasabit sa Birheng Maria. Anya, tama raw ang aming hinala. Totoong isa siyang antingero, sabay ngisi sa amin. Ay, sandali lang po, tatawagin ko lang po si Aling Vina. Nagmamadaling wika ko sa kanya. Ngunit sa aking paglabas, Kuya Bari, hindi ko nadatnan na naroroon ang dalawa. Nag-alala ako ng mga oras na iyon sapagkat baka kung ano na ang nangyari sa dalawa. Tay, nawawala si Aling Vina at Gwen. Kabadong sigaw ko kay tatay. Tumayo naman silang dalawa at sabay naming inusisa ang paligid ng lugar. Pero sa kasamaang palad, hindi namin nakita ang mag-ina. Kasunod noon ang pagbuhos ng malakas na ulan, kasabay ng pagtigil namin sa paghagilap sa dalawang nawawala. Makaraan ang ilang pang mga oras. Nagpasya kaming magpaalam na, subalit hindi kami pinahintulutan ni Tandang Tasyo dahil may panganib na papalapit. Dahil sa kanyang mga anting-anting, nararamdaman daw niya kung may peligro bang nagbabadya. Mas mainam na daw kung doon na lang daw kami magpalipas para makasiguro siyang nasa mabuting kamay kami. Simula pa lang ay masama na talaga ang kutob ko, Kuya Bari. Inabot na kami ng paghihintay hanggang sa maggabi na. Iniisip ko pa rin ang dalawang babae kanina. Pakiramdam ko parang naroroon lang sila sa paligid. Marahan akong lumabas. Sobrang tahimik na noon pero nasa 9:00 pa lamang iyon. Tumayo ako sa labas ng kanilang bakuran. Alam kong bawal pero matigas talaga ang ulo ko. Nanunuot ang malamig na ihip ng hangin na dumadampi sa aking balat, kasabay ng liwanag na nanggagaling sa bilog na buwan. Naku, nakakaawa naman kung may mangyaring masama sa dalawang iyon. Marahang bulong ko sa aking sarili. Adolfo! Tinig ng isang babae na nasa pagitan ng mayayabong na halaman. Si Gwen! Tinatawag niya ako dahil nakita niya raw ang nasabing dambuhalang aso. Nang palapit na ako sa kanya, bigla ba namang may kung anong humila sa akin sa gitnang bahagi ng kagubatan? 2 halimaw ang aking nasa harapan. Sino kayo? Mangiyak-ngiyak na tanong ko sa mga ito. Napapikit na lang ako nang masilaw ako sa kanilang mga itsura. Ang nakatayo sa aking harapan ay mga aswang. Nanlilisik ang kanilang mga mata at nagtatalasan ang bawat kuko. Iyon pa lang ay sapat na para ikasinda ko. Ang tanging nagawa ko na lamang, Kuya Bari, ay ang pagsigaw ng malakas. Hiniling ko sa Panginoon na sana ay mahanap ako ni tatay sa lalong madaling panahon. Sa parehong sitwasyon ay nasa panganib pa rin ako. Bahagyang inamoy ako ng isa sa mga aswang. Kasunod ang paglapa nito sa aking mga hita. Napahiyaw na lamang ako ng malakas dahil sa di mawaring sakit. Mayroon pa akong kaunting lakas noon, Kuya Bari, kaya ginamit ko para tadyakan ang aswang. Iyon ang dahilan kung bakit napabitaw ito sa pagkakalapa sa akin. Hindi nagtagal, dumating ang antingero, dala ang isang sibat na pangaso. Walang kahirap-hirap niya itong pinadapa at tinalo. Walang nagawa ang aswang, subalit ang isa ay tatakas sana. Ngunit sa di kalayuan, dumating ulit ang dambuhalang itim na aso. Bahagya na sanang lalapain ng buhay ang aswang kagaya ng ginawa nito ng unang nasaksihan namin, ngunit mabilis itong sumuko. Makatapos ang ilang sandali, unti-unting nagpalit ng anyo ang dalawa. Napatakip na lamang ako sa bibig nang makilala ko ang dalawa. Hindi ako makapaniwala sa aking mga natuklasan.
si Aling Vina at Gwen ang mga aswang. Nalaman ko rin na mismong alaga pala ng antingero ang malaking asong itim. Iyon daw ang nagpapanatili sa kaligtasan niya laban sa mga kampo ng dilim na mayroong masamang intensyon sa kanya. Pasalamat na rin kami na naroroon ang kanyang alaga para kami ay iligtas. Umuwi kaming ligtas noon, Kuya Bari. Mananatiling bilang alaala ang nakaiwang marka sa aking mga hita. Hanggang sa kasalukuyan ay naroroon pa rin ang alaala ng antingero at ang kanyang natatanging alaga. Hanggang dito na lang po ang aking kwento, Kuya Bari, at maraming salamat po kung sakaling mabasa niyo po ito sa inyong channel. Lubos na gumagalang, Adolfo. Isang magandang araw po sa inyo, Kuya Bari. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Bea. 25 anyos at isang web developer. Nasa bahay lang ang trabaho ko kaya araw-araw akong nakatunganga sa aking laptop. Kahit babae ako at abala sa aking trabaho ay gusto ko po sanang sabihin na hindi po ako binhi o bulag sa mga bagay na nasa paligid ko. Ang mga aswang ay ilang beses nang pinatunayang totoo at isa po ako sa mga magpapatunay nun. Gabi-gabi ko na lang napapansin ang ingay na dumaraan sa aming bahay. Hindi ko maiwasang sumikdo ang kaba sa aking dibdib kapag maririnig ko na ang alulong ng mga aso. Nakakapanindig balahibo at nakakarindi. Gayunpaman, nagpatuloy pa rin ako sa aking pagtatrabaho at pag-aabang ng pagdaan ni Aling Rosie, ang tindera ng nilalakong balot na pagkain. Kakaiba lang ngayon kasi hindi pa siya dumaraan. Maghahating gabi na at kailangan ko nang tapusin ang aking ginagawa kaya wala na akong panahon pa para magluto. Isa pa, nasasanay na ako sa aking pag-asa ng kakainin ng mga paninda ni Aling Rosie. Bukas po ay deadline na ng aking bagong ginagawang app para matanggap ko na ang sweldong pandagdag sa perang pambili ko ng mga gamit sa bahay. Kalilipat ko lang dito kaya kulang ako sa mga gamit. Dati ay hindi ko kaya ang matinding puyatan pero ngayon ay nasasanay na ako sa aking trabaho. Lalo akong naiingganyong magpuyat kapag alam kong maingay sa labas at marami pang tao kasi pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Sumilip ako sa bintana. Marami pa namang tao at mukhang hinihintay din si Aling Rosie. Karamihan sa namimili sa kanya ay mga trabahanteng night shifter. Isa na sa kanila si Ina. Medyo bata ito sa akin ng 1 taon. Magalang at mapagbiro. Anya, hindi rin siya mahilig magluto kaya minsan marami siyang binibili para iyon na ang kanyang ihahapunan. Kapitbahay ko lang po si Ina. Kuya Bari, 1:00 na ng madaling araw nang dumating si Aling Rosie. Natuwa ako kasi medyo mainit-init pa ang dala niyang pagkain. Sabi niya, nagluluto pa raw siya kaya matagal siyang nakarating. Ayos lang naman iyon sa akin kasi habang wala siya, nakaubos na ako ng 2 baso ng kape. Kaagad akong bumili sa kanyang paninda at dali-daling dinala sa loob ng bahay. Hindi na ako nag-abala pang lingunin ang mga makahulugang tingin ni Aling Rosie na mukhang tuwang-tuwa sa ginawa kong pagbili sa kanya. Binuksan ko ang binalot na pagkain at sininghot. Sobrang bango nito kaya naman hindi ko napigilang maglaway ng todo. Sa bango ng putahing nasa harapan ko ay naisip kong magkamay na lang habang kumakain. Nang maisip kong bigla na kulang ang aking kakainin, dali-dali akong bumaba para tawagin si Aling Rosie.
Dadagdagan ko pa ang balot ng pagkaing binili ko kasi nasarapan ako sa unang tikim. Nakita ko itong walang anumang naglakad ito sa madilim na eskinita at tila ba hindi ito natatakot magpunta doong mag-isa. Bit-bit niya ang basket at nasa ulo naman ang bilao. Narinig ko dati ang usap-usapan na aswang daw si Aling Rosie kaya biglang gumapang ang kuryosidad ko. Naisip kong subukang silipin kung talaga nga bang totoo ang sinasabi ng mga tao. Nakita ko siyang mabibilis ang mga hakbang papunta sa napag-alamang kong tapunan ng mga basura. Nagkubli ako sa isang malaking drum habang ang matanda naman ay nagpunta sa medyo masukal na bahagi at doon na natiling nakatayo. Nagulat ako nang maglabas siya ng botelya at magpahid ng kung anong langi sa katawan at hinayaang kumintab ang kanyang balat. Hinubad niya ang suot-suot niyang damit kaya nakita ko ang kanyang katawan. Napatda ako nang makitang nagkaroon ng nakahihindik na pakpak si Aling Rosie at mahahabang pangil. Nabutas ang kanyang ulo at doon lumabas ang mabalahibong pakpak. Sumunod na tumubo ang kanyang mahahabang kuko at nagkaroon siya ng matutulis na pangil. Nagkaroon pa siya ng dila na kasing haba yata ng 1 metro. Sindak pa akong napasiksik sa pinagtataguan nang makita kong biglang nahati ang kanyang liig at naihiwalay ang ulo sa katawan. Halos hindi na ako humihinga nang umangat ang kanyang ulo sa hangin nang ikampay niya ang kanyang mga bituka. Ang kanyang liig pa ibaba ay naiwan kasama ang kanyang mga paninda na natalsikan pa ng kanyang dugo. Hinintay kong makalayo si Aling Rosie bago ko nilapitan ang kanyang kalahating katawan. Kagaya nga ng inaasahan ko ay sumama sa kanyang paglipad ang kalahati ng bituka at nakakadiring tignan ang kumukulo nitong lamang loob na umuusok. Gayon na lang ang sindak ko nang bigla siyang lumitaw sa harapan ko at nanlisik ang kanyang mga mata. Humalakhak ang aswang at lumundag nang makita ang takot sa aking mukha. Hindi ko alam kung alin ang una kong gagawin. Magsisigaw at humingi ng tulong o labanan ang aswang. Bago ko po ipagpatuloy ang kwentong ito ay may request sana ako sa iyo kasundo. Isang pindot lang ito kasundo sa subscribe button namin. Malaking tulong po ito sa amin kasundo upang mapagpatuloy pa namin ang mas marami pang magagandang kwento. Salamat sa pag-subscribe mo, bagong kasundo. Nang sumingasing siya ay sakalang ako natauhan at unang dumampot ng bato saka ibinato sa mukha ng aswang. Sinamantala ko ang pagkakataon at dali-daling nagtatakbo papalayo. Nakapako sa bulsa ang aking dalang botelya na may lamang langis. Laking gulat ko nang makitang kumukulo ito. Nataranta ako at nabitiwan ang botelya nang makitang gumagapang papalapit sa akin si Aling Rosie na may mabalasik na mukha. Dahil dito, hindi na ako nag-isip pa at mabilis na nagtatakbo. Hindi ko alam kung saan banda ba ako nagsusuot. Basta ang alam ko, maraming kakahuyan sa bawat nililikuan ko. Hindi ko mailarawan kung gaano ako katakot noon. Tumatagaktak ang pawis at takot na takot. Habang tumatakbo ay humingi ako ng tulong. Para kasing hindi niya ako tinitigilan sa kahahabol. Halos pangapusan ako ng hininga sa labis kong pagkataranta. Sa di kalayuan ay may naaninag akong bahay. Walang habas ko iyong kinatok at lumabas naman kaagad ang may-ari ng bahay. Isang binata na may hawak-hawak na buntot ng pagi. Anya, pumasok raw ako sa loob at siya na ang bahala sa nilalang.
Hindi niya palulusutin ang aswang na pumatay sa kanyang nanay at niluto para gawing balot-balot na pagkain. Dahil sa aking nasaksihan ay napasuka ako, lalo na't mukhang ang kinain kong masarap na putahe ay ang mismong nanay ng lalaking tumulong sa akin. Nakita ko ng buong tapang niyang iniwasiwas ang kanyang hawak-hawak na buntot pagi sa mukha ng aswang. Anya, kailangang mahanap ang kalahating katawan ng aswang nawuwog para mamatay ito. Hindi kasi namin matalo ang aswang hanggat malaya itong lumilipad, kaya hindi na ako nagdalawang isip pa na hilahin siya at dalhin sa kinaroroonan ng katawan ni Aling Rosie. Nakita namin itong nakaluklok sa dating niyang kinatatayuan kanina, kaya naman tinanong ko siya kung ano ang kailangan kong gawin. Naglabas ng mga pakong yari sa tanso ang lalaki at inutusan akong ihulog ito sa loob ng katawan ng matanda. Nanginginig na ginawa ko ang lahat ng sinabi niya. Alam ko naman na ang tanso ay kayang patayin ang aswang dahil isa ito sa mga pangontra nila. Hindi ko na pinansin pa ang paparating na lumilipad na ulo ni Aling Rosie at mas pinagtuunan ng pansin ang paglalagay ko ng mga pako sa kanyang katawan. Habang ginagawa ko ito, ay kumakalansing ang mga iyon sa ilalim ng katawan ng matanda na mas lalo niyang ikinairita, lalo na't hindi niya magawang makalapit dahil hinaharangan siya ng lalaking tumulong sa akin. Pinagsikapan kong ipasok lahat ng pako sa kanyang katawan hanggang sa hindi na siya napigilan ng lalaki na muling bumalik sa pagkakakabit ng kanyang leeg at katawan. Nakakadiring pakinggan ang ingay na nilikha ng kanyang palahaw na marahil dahil sa pagdikit ng kanyang mga bituka sa pako. Hindi ako nakapagsalita nang maglakad ng parang lasing si Aling Rosie at nanlilisik ang mga matang nakatingin sa akin. Para bang tinatakot at sinisindak niya kami sa kanyang tingin, pero dahil hindi naman kami natatakot sa kanya, ay kusa siyang natumba at napahandusay na lang sa lupa. Ang kanyang bituka ay nagkatusok-tusok na yata dahil sa aking pinaglalagay na pako sa kanyang katawan. Napahinga na lang kami ng maluwag nang makita kong maayos na ang mukha ng lalaking tumulong sa akin at wala nang nakikitang sakit at lungkot. Nagpakilala siya bilang si Ivan at matiwasay sana silang nakatira sa lugar na napuntahan ko kanina kung hindi nga lang ba sila pinakialaman ng aswang na si Aling Rosie. Nasaksihan niya kung ilang beses pumatay ng tao ang matanda sa kaginawang putahe para sa pagluluto pala nito. Mula noon, hindi ko na po pinangarap na bumili ng kahit ano mula sa kahit na sino pang tendera ng ulam. Kumalat sa buong baryo ang balita tungkol sa pagkamatay niya, ngunit wala man lang nakipagsimpatya sa kanya. Alam kasi nila kung ano ang lihim ni Aling Rosie na matagal nang tinatago ng maraming taon. Wala nang nanggugulo sa aming bayan at wala na ding nawawalang mga bangkay na lahat palang iyon ay niluluto ng matanda para gawing balot-balot na pagkain. Sa ngayon po, masaya na kami ni Ivan. Naging magkasintahan na kami sa wakas at malapit nang ikasal. Pakiramdam ko, Kuya Bari, ligtas ako palagi sa kanya. Matapang at may prinsipyo at higit sa lahat, hindi niya kinatatakutan ang mga kagaya na tulad ni Aling Rosie na isang aswang. Nagsilbing aral po ito sa akin ang pagiging tamad na hindi sa lahat ng pagkakataon kailangan kong bumili para lang mabusog. Minsan talaga kailangan ko ding matutong asikasuhin ang aming pagkain para makasigurong malinis at hindi tao ang putahing aking kakainin.
And again, maraming salamat po mga kasundo. Don't forget to subscribe and i-click nyo lang po yung bell na button para updated po kayo sa mga upcoming videos namin na paparating. Maraming salamat po ulit. God bless and ingat po lagi dyan. Ito po si Kuya Bari at ako ang Sundo.